Pag hindi siya nakayupon, wala silang benta. Sabi nung gwardiya, pasalamat ka, hindi ako nakasibilyan ako. Kung hindi ako nakasibilyan, yari ka sa akin. Kung anong sinasabi niya sa anak ko, wag naman ituloy. Hi everyone! Dahil sa nangyari sa pagitan ng guard at isang Sampaguita girl, ay hindi maiwasan ng mga Pilipino na mag-isip na kung 22 years old na si Sampaguita girl ay bakit ito nakasuot ng pang-high school na uniform. Sa video na ito ay pakinggan natin ang revelasyon ng nanay ni Sampaguita girl at ang takot niya sa pagbabanta na posibleng hindi magandang mangyari sa kanyang anak. Panoorin natin ang video na ito. Ma'am, marami lang nagtatanong kasi syempre nalaman na natin na ang inyong anak ay college student na, pero bakit daw ba pang high school yung suot niya doon sa video? Ano mo bang nangyari? Anong kwento? Yung uniform nila sa college, sinubad nila. Kaya nga nag-uniform sila para mabentahan sila. Kailangan ba talaga naka-uniform kapag nagbebenta? Ano pong dahilan kaya? Para mabilhan sila. Para sa pag-aaral. Baon nila, project, at saka pambayad sa school. Ano po bang pinag-aiba kapag naka-uniform na nagbebenta? Pag hindi siya naka-uniform, wala silang benta. Kasi naka-uniform sila, parang awa na lang sa kanilang. Narinig natin na ayon sa nanay ni Sampaguita girl, ay kaya sinusuot ni Sampaguita girl ang uniform ay wala siyang benta kapag hindi niya ito suot. Bilang awa na lang kay Sampaguita girl, kaya bumibili yung mga customer. Medyo may mali din si Sampaguita girl dito dahil sinusuot niya ang uniform na kung saan ay hindi naman talaga siya doon nag-aaral. Pakinggan naman natin yung kahilingan ng nanay ni Sampaguita girl sa security guard na nakahalitan ng kanyang anak. Panoorin natin ang video na ito. Sabi nung gwardiya, pasalamat ka, hindi ako nakasibilyan ako. Kung hindi ako nakasibilyan, yari ka sa akin. Parang binanta ang pasen. Kung nakasibilyan ka, yari ang anak ko. Parang nag-aanit siya. Huwag kang magpapakita sa akin na nakasibilyan. Ibig sabihin, may banta siya. Oo. Gusto ang mga anak ko makakatapos mag-aaral. Gusto talaga sila mag-aaral. Sabi ko na, kung gusto nung gusto nilang tumulong sa sarili nila para makatapos pag-aaral. Kaya nga gumawa silang paraan, tinda sila para may pang baon, pang pamatahe, project, pambayad school. Kaya talaga nagsikap talaga sila sa sarili nila nga para makatapos pag-aaral. Ang pag-aaral nila po, hindi ko kayang tustusan sa hirap ng buhay natin, di ba? Wala naman kung sapat nga ibibigay sa kanya sa edukasyon. Kasi ang hanap buhay namin, ito lang, di ba? Yung tatay namin lalako-lako na ng pakwan, melon, pinya, saka Sampaguita. Hindi sapat sa amin. Handa po ba kayo nanay na idemanda ang security guard upang magkaroon ng katarungan ang pananakit kay Sampaguita girl? Ang gusto naman sana namin, i-demanda. Kaso lang ang anak ko, sabi na wag na mama. Iurong na lang natin. Baka pa, katulad din sa ating mahirap, kawawa naman yung nag-aaral. Ano na lang po nanay ang gusto nyo pong mangyari ngayon na hindi nyo na po itutuloy ang kaso? Ang gusto ko naman mangyari, kung anong sinasabi niya sa anak ko, wag naman ituloy. Magbati na lang silang dalawa nga. Parehas naman silang mali. Kung may mali naman siya, may mali ang anak ko, mag-ano na lang sila, magbati na lang. Ayun po nung, siyempre iniisip ko, malayo ang school. Baka mamaya, anong mangyari sa anak ko. Ano naman po nanay ang masasabi nyo sa pagsira ng security guard ng Sampaguita ng inyong anak? Hindi naman tumasama ang Sampaguita kasi nagtitinda na, nag-aalok lang naman ito sa mga tao. Kung magbibenta o hindi, okay naman sa kanya. Kung hindi naman nagnanakong anak ko, at saka hindi naman sigkapong anak ko. Talagang nagtitinda para sa iyang pagbabaon, pamasahe, sa pag-aaral na. Ano naman po ang nararamdaman nyo sa tadyak at sipa na inabot ng inyong anak doon sa security guard? Sakit sa kalooban. Kasi akong nanay, hindi ko nahapatan silang ng ganyan. Masakit. Kasi ginawa nila ng anak ko nga, tinepa ng ganun.
Kasi naghahanap buhay naman maayos. Ano naman po tatay ang masasabi nyo sa paghampas ng sampagita ng inyong anak sa security guard? Nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun, nagigisinong po siya. Ngayon, biglang dumating yung guard. Ngayon, pilit siyang pinapaalis. Alam mo naman yung anak ko na yan, medyo pag alam niyang yung siya, tama siya, talagang yung ipaglalaban niya yung sarili niya eh. Hanggang sa hindi yata sila nagkakaunawaan, hinablot ngayon nung sampagita. Pakinggan naman natin sa pulis kung ano ang posibleng mangyari sa security guard. Pakinggan natin ang sasabihin ng pulis. Sa security guard, maari po ang pinaka-minimum nito ay fine. Pero nakikita natin na may mga possible na ma-aggravate na mga scenarios or situation. Kaya po baka maari pong suspension. And titingnan, again, wala pong na-file na complaint sa local police. Pagdating sa criminal aspect nito, yung local police ang may jurisdiction. So pagdating naman sa PSA, maari pong fine ang ma-impose na penalty. And titingnan po din natin yung extent, yung gravity ng kanilang lapses or pagkukulang sa pag-handle ng sitwasyon or ng kanilang security agency. Titingnan po natin kung mayroon din po maaring maipataw na suspension sa kanilang lisensya. Narinig natin yung side ng magulang at ang kakaharapin ng security guard. Tingin ko parehas mali yung guard at si Sampaguita girl. Mali yung security guard dahil sa kanyang pananakit at mali din naman si Sampaguita girl dahil sa pagsuot niya ng uniform kung saan ay hindi naman siya doon nag-aaral. Sa tingin ko ay mas maganda na magkapatawaran na lang silang dalawa dahil hindi naman siguro intensyon ng guard na saktan ang estudyante. Ayaw kasing sumunod ni Sampaguita girl nung pinapalipat na siya ng gwardya, pero hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Kaya kahit hindi tama ang pagbibenta ni Sampaguita girl sa hagdan ng mall ay hindi mo sila pwedeng saktan. Hindi pwedeng gawing rason ng gwardya na kaya niya nasipa si Sampaguita girl ay dahil hindi na siya nakapagtimpi. Pero dapat ay bigyan pa din natin ng pangalawang pagkakataon ang gwardya. Wala din namang perpektong tao sa mundo dahil tao tayo na nagkakamali at nakakagawa ng pagkakamali. Pero kung bibigyan natin ang gwardya ng pangalawang pagkakataon ay naniniwala ako na hindi niya mauulit ang pagkakamali nung una. Para naman kay Sampaguita girl ay kung sino man ang mayor or vice mayor ng Quezon City ay sana tulungan natin ang pamilya ni Sampaguita girl para hindi na niya kailangang magbenta ng sampagita at mag-focus na lang siya sa pag-aaral. Lalo na at scholar daw itong si Sampaguita girl at naniniwala ako na darating ang araw na hindi na niya kailangan pang magbenta ng sampagita para mabuhay lang sa pang-araw-araw. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.